Ora basikarada. Sige po. Give Him the best celebration of praise. God is in the house. He is among us. He is with us. He is for us. He reigns forevermore. He lives. He is alive. Hallelujah. Makakaupo na po kayo. Purihin ang Panginoon. I challenge every members at sa atin hong mga taga-subaybay sa live streaming. Every time you listen to the message, make sure you have your Bible and you have your Android or cell phone or mobile phone na may kasamang Biblia. And I'm reminding everyone that you should take notes. Sapagkat marami yung magagandang salita na mamaya ay nakuha ninyo at na-pick up ninyo, pero nalimutan ninyo dahil hindi ninyo naisulat. Napakahalaga ho ng nagsusulat so that you can go back and turn back to the message. At ito lamang ho ang hiling ko sa inyo, develop a habit that you are writing down notes, underlining the verses in the Bible, look where we at sa atin hong sermon at sundan ho ninyo. Yes, we have outlines, but it's very good as well na masundan po ninyo ito. Make it a habit that you are interested with the message and the Word of God. Kung gusto ninyo ng kopya ng mensahe, ng outline ho ng akin hong preaching, meron ho tayo, i-email ho sa inyo. Kung ano yung nakikita nyo dyan, meron ho tayong hard copy. Pwede ho kayong bigyan ni Sister Aren or i-email kayo o itag kayo, and then make it a habit as well that at least one time in the week or one time of the week, nabalikan po ninyo yung preaching po natin. Ibig sabihin, napakinggan nyo ulit, na-replay po ninyo ulit. At ito ho, after 2 to 3 days, ay ina-upload na natin sa YouTube. At kung hindi pa kayo subscriber ng ating YouTube account, you can subscribe and share our link para mas marami hong maabot. Ako ang paniniwala ko, every time I share the preaching, 2-3 na pwedeng makapakinig ng salita ng Diyos, it will make a difference. Amen? Kaya kailangan ho namin ng tulong ninyo, at kung hindi ho kayo marunong sa internet, magpaturo na ho kayo. Sapagkat kayo na lang ho ang hindi nakakaalam ng Facebook. Amen? Magpatulong kayo kay Sister Rowena. At kung kailangan nyo ng load, magpa-load kayo kay Brother Arman. Para mas marami ang tithes ni Brother Arman. Amen. So my message for today is entitled, Cultivate. Cultivate. Cultivation is about preparation. Sa lahat ng bagay, sa pagluluto, pag-aasawa, pag-aaral, preparation is important. You look on the preview, you look on the bird's eye view. Cultivate. You need to anticipate what would be the next. Kaya kapag ka nililinang o bago ka magtanim, katulad ng aming magpipinsan, we are engaging to a farming business. At dahil gusto naming magamit yung mga ilang lupain sa Quezon, pero bago ka pala magtanim, kailangan malaman mo ang kondisyon ng lupa, the climate, the kind of soil, pwede bang tumubo doon ng madre cacao o abaka, pwede bang tumubo doon ng mushroom, pwede bang tumubo doon ng papaya. So you need to understand what kind of soil that you're about to use. And remember, we have no problem about the seed, because the seed is the Word of God and the seed is the promises of God. The seed remains constant and faithful. Ang binhiho ay nananatiling tapat, totoo at tuloy-tuloy. Hindi ho pwedeng magbago ang Diyos. Hindi ho kailanman nagkulang ang Diyos. That's why there are pastors, there are preachers, reminding us that He is the omnipotent, all-powerful God, omniscient, all-knowing, omnipresent, ever-living God, na ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang karangyaan. Ang katangian niya, siya'y dakila at mabuti at makapangyarihang Diyos.
Kaya preparation is important. As we start this year, we need to prepare our hearts. I'm not saying that there will be no trouble. I'm not saying that we will be exempted or be excused. We will pass through tests. We will have difficult hours. There will be persecutions, and none of us will be exempted. But if you prepare your heart, if you have the right seed, you will have the right feed. Pag tama ang binhi, tama ang dadaloy. Kaya kapag tama ang pundasyon, makakaiwas ka sa maraming konsumisyon. If you are founded with the Word of God, the stone, the firm foundation, the strong foundation, which is Jesus Christ, you might face the end of the road, but remember, God will make a way. Kaya ang sabi ni Propetang Hosea sa kanyang akda, sow for yourselves righteousness, reap in mercy, and break up your fallow ground. Do not sow your seed among thorns. Break off all your evil habits, the bad habits. Remove all the things that displeases God. Honor God with everything. Your wealth, your talent, your skills, your business. Because God is a jealous God. He hates rival. He wants to be the first. Because He thinks about you more than anything else. You are God's priority. That's why He sent forth His Son. Kaya God is requiring us to worship Him in spirit and in truth. Kayo kaya ganito, mga kapatid. Lahat naman tayo may mga magulang. Ano kaya kapag sa tuwing pumupunta sa inyong tahanan ang inyong mga magulang o inyong mga biyanan, for the next consecutive 5 days, ang inyong laging handang hapunan ay meatloaf. Meatloaf nung Lunes, meatloaf nung Martes. Yes, it's good to be contented, pero pag laging meatloaf, kaumay. Kasawa, di ba? Nakakasawa. Wala na bang iba, anak? Meatloaf na lang lagi. Hindi ka ba pwedeng mag-pork and beans naman? Baka pwede naman baliwag lechon naman. Anak, meatloaf na naman. It's the same thing with our relationship with God. What are you offering Him? The same 5 minutes routine prayer? The same offering na binibigay ninyo na 1,000 pesos na minsan ay pahirapan pa at inuutang mo pa ang iyong ikapot kaloob. Hello? What are you offering to God? It's still the same. Once naman ka lang atin ng Bible study or ng fellowship ng iba nating mga gawain, and then that's it. Don't offer the same routine that you're offering to God yesteryears. Not yesterday, yesteryears. Yung mga nakaraang taon, yun pa rin ba ang iaalay natin sa ating Panginoon? Don't give or offer a routinary sacrifice unto God. God wants an extreme sacrifice. You go beyond the normal thing. You go beyond the normal limit. You go beyond your normal worship. You go beyond the tradition. You go beyond the memorization of prayer. You go beyond attending Sunday service. You go beyond and you go deeper and deeper in learning the Word of God and the truth that will sanctify you, that will make you holy, not huli. Hindi yun nakuha. That will make you holy, not huli. Gusto ninyo lagi sa last seat. Kaya malapit kayo sa exit. Love the Word, and you will enjoy the Word. Routinary. Alam nyo, one thing that I love what the Lord is entrusting me. I hate routinaries. Nakaka-boring. Gusto ko lagi may challenge. Gusto ko yung laging in 7 weeks time, kailangan ma-accomplish natin. Kailangan ganito. May labas ang sasakyan. Kailangan mabili natin yung camera. I love huddles. I love challenges, lalo na pagdating sa tao, workforce, and financial matters.
I love to see miracles. I love to see the hands of God. Sapagkat pag righteous ka, you have the access. Kaya nga sabi ni Propetang Hosea, sow for yourself righteousness. Righteousness is your condition or your situation in the sight of God. Because without righteousness, you cannot contact God. You cannot hear Him speak. If you regard any iniquities in your heart, ang sabi sa aklat ng mga awit, the Lord will not hear your request. If the heaven is silent, you need to check your hearts. Check your hearts, your motives. Your motives. Your motives. Sapagkat ang puso, sabi ni Jeremiah, ay mapandaya sa lahat ng pagkakataon. Anong sabi ni Pedro? No one can hurt you, Master, over my dead body. Jesus said, I rebuke you, get behind me, Satan. Ang salita ng tao napapako. Pero si Jesus ang salita ng Diyos na nagpapako. At inako lahat ng ating kasalanan. At 2,000 taon nang nakalilipas. Ang Biblia ay sinubukang sunugin sa London. Ang Biblia ay nais mawala sa sirkulasyon. Pero yung tahanan at bahay na gustong sumunog nito, according sa World Bible Society, yung tahanan mismong yon at yung taong gustong magpasunog ay yun din ang naging tahanan na naging pinakamalaking limbagan ng Biblia sa buong daigdig. Hindi ba napakabuti ng ating Panginoon? They try to contain it and to destroy it. Pag sa Diyos, walang pwedeng makapigil. Pag sa Diyos, walang pwedeng makapigil. Kaya kailangan nating bantayan ang ating puso bilang lupain. Get ready to receive the seed of prosperity. The seed of healing. The seed of revival. Huwag ho kayong makikipagkontrahan sa salita ng Diyos. Never na pinagdidibatihan ng salita ng Diyos. Don't argue with other Christians. Yes, we have to defend our faith, but not to argue. Debate, reasoning out. Ang nananalo lamang ho sa pagtatalo, kaaway. Kasi pagkatapos ninyong magtalo, kayo na ang magkaaway. That's why we need to break up our hearts, to prepare your minds, to bring forth fruit unto God. So break up your fallow ground, your heart, prepare your mind to bring forth fruit unto God, to make a sacrifice of praise, a thanksgiving. Romans chapter 12 verse 1, offer your body as a living sacrifice. God gives you a seed, and it's your duty to give Him the fruit of the seed. Binigyan ka ng binhi. Tungkulin mo na yung binhi ay mag-alay ng bunga para sa Kanya. At wag ho tayong magbibigay ng panis na alay, ng kalahating alay. Pag naglingkod tayo, wag lang hubulsa ang maglilingkod sa atin. Wag din ho yung pagkakanta at pagtugtog lang ang maglilingkod sa atin. Buong lakas. Pastor, maglilingkod na ako kasi magre-retire na ako. Wag. Don't do the service unto God as an alternative. Make it your heartbeat na ang paglilingkod ay bunga ng biyaya ng Panginoon dahil ikaw ang Kanyang pinili. Hindi ikaw ang pumili, Siya ang pumili sa iyo. Kaya tungkulin mo na maglingkod. Hindi utang na loob ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa Kanya. Hindi tungkulin ng Diyos na ikaw ay sabihin na paglingkuran mo Siya. Ito ay tungkulin natin. So you need to have a clear mindset
clear the weeds before sowing a new seed. Kapag hindi malinis ang ating puso, hindi malinis ang ating konsensya, the seed will be choked. The seed will not grow. The master of all parable in the Bible, in the book of Matthew, is the parable of the sower. That the seed should be planted in the fruitful ground. At para ho tayo manatiling dalisay at makaiwas sa lahat ng pakana ng kaaway, pag nagsisi, huwag nang babalikan. Pag pinagsisihan, huwag nang uulitin. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag nagsisi ka, huwag ka na magsisinungaling. Pag sinabing, nagalit sa iyong asawa mo dahil ang palusot mo ay ikaw ay pupunta sa ganoon, pero ikaw ay nandoon nagsusugal, umamin ka na. At ikaw ay Amen. Umamin ka na. Isang pag-aalit lang yan. Ang napakahirap po kasi mawala yung tiwala sa atin. Pero para maibalik ang tiwala, ipakita mo. Sa gawa, sa attitude, sa behavior, ipakita mo. Huwag lang yung emotional na, ayoko kasing masira ang aming pagsasama. Pero mukha't mukha mo, after 2 weeks, 3 weeks, gano'n na ulit. You demonstrated with the real precisions and with the real deal na gusto mo talagang magbago. Kaya when you break up your hearts, you prepare your mind to bring forth fruit unto God. Because the mind of man is often compared to the ground in the Bible. Kaya ang atin hong isipan is a birthing ground. It's a birthplace. Kaya kung lagi mong iniisip, hindi ka magtatagumpay. Kaya kapag na-receive mo ang mensahe na kasaganahan, hindi mo ito tatanggapin. Kasi ang iyong isipan ay na-develop na ikaw ay mahila, ikaw ay mahirap, at hindi ka pwedeng umunlad. The things that can block the blessing is in the mind. Sin blocks the blessing. Kasalanan ang humahadlang sa ating pagpapala. Ang pita ng laman ay hindi natin magagapi sa pamamagitan ng normal na kaparaanan. The flesh should be subsided by a superseding power, and that is the power of the Holy Spirit. Because if you cannot crucify the flesh, it will continue to control you. Pag hindi ho natin na supil ang pita ng laman, nandyan na lagi tayo ay magrereklamo, panghihinaan ng loob, at hindi mo makita ang kalakihan ng Diyos, kaya ikaw ay laging nagrereklamo, ikaw ay laging nakasigaw, at laging banat ang boses, at mainitin ang ulo, kasi hindi mo nakikita ang kalakihan ng Diyos dahil ikaw ay nahadlangan ng iyong mga problema at suliranin. Hindi mo nakikita na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga problema at suliranin. Amen! But to defeat the flesh, you need to have the Spirit of God. Because the Spirit of God gives us the power to resist the devil. Sow for yourself righteousness and reap mercy. Mercy simply means it's God's patience in action. Imbis na dapat ikaw ay maparusahan, imbis na ikaw ay dapat mabigwasan, pero hindi ito nangyari sa iyo. You avoid the punishment, and that is mercy. Kaya kapag nabubuhay ka sa katwiran, ano nga bang katwiran? Let us define righteousness. Righteousness means right standing with God. And it is a gift to be received, not to be earned. Kaya kapag nabubuhay ka sa katwiran, ito ay pag-unawa na ito ay regalo sa iyo ng Diyos. So when you are right with God, you can receive the blessing, you can have the favor, you can have the preferential treatment.
pag ikaw ay ayos sa Diyos, you can come boldly to the throne of grace. You can ask whatever you wish and He will give it to you. If you are right standing with God, you know that you are pure, you know you are clean. Because the things that can hinder us is our sins, our past, and our position right now. But when you are righteous, that is your standing with God, that you are cleansed by the blood of Jesus. It's not your past that will determine your future. It's not your sin. Because what Jesus did 2,000 years ago, binayaran na lahat ng ating kasalanan. Tinubos na tayo sa lahat ng sumpa. Kaya wala nang sakit na dapat manahin ng bawat isa, sapagkat lahat tayo ay tinubos na ng ating Panginoon. Kaya sabi ko nga doon sa kaninang kausap ko, paano ka nagka-cancer? Well, sabi po niya, kasi nasa lahi na po namin. So if you say that, you are convincing yourself that it will come to you and it will flow through you. Kaya kailangan ng tao ng simbahan. Sapagkat hindi lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. At para maging anak ng Diyos, kailangan nilang sumampalataya kay Jesus. You must be born again. Born again is having a new heart and a new spirit. And that thing could only happen, that transformation is by surrendering your life to Jesus. Confessing that He is your Lord. Kaya kapag sinabi mong nasa lahi namin, wala, ang mga lalaki ng Durante hanggang 50 years old lang, pag tinanggap mo na yon, nangyayari. Don't accept defeat because your DNA is a champion. You are a thoroughbred. You are a mighty man of valor. Remove all the weeds. Remove all distraction. Remove all the things that say negativity. You have the blood of a champion. My God knows how to win. And my God is the God of success. Kaya sa kanyang awat habag, dahil sa kanyang katwiran, ako ay laging mapapasakamay ng kanyang awat habag. Nagkakasala pero hindi na makasalanan. Sapagkat yung kasalanan ko noon, hindi ko nagagawin ngayon. Sapagkat hindi na akong nabubuhay sa aking sarili. Meron ng isang nananahan na mas makapangyarihan na kayang sumupil ng aking pagkahilig sa malalaswang bagay sapagkat ako'y binago na ng ating Panginoon. Ako'y marunong nang magbayad ng utang. Ako'y marunong nang humawak ng aking pangako sapagkat si Kristo na ang nabubuhay sa aking sarili at sa aking puso. Siya ang nananahan sapagkat ako ay templo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan si Kenneth, yan yung batang Suela, pala sagot Sino yung kausap mo? Noon yun. Pero iba na ngayon. Because as you cultivate and prepare your hearts, you are engaging yourself to be more responsible on the salvation that God has given to you. Ang kaligtasan iniingatan. Ang kaligtasan, tuloy-tuloy ang kabanalan, ang kaligtasan, ito ay lalong binubungkal at pinaiigting at pinaalam na nagliningas na katulad ng isang apoy. Sapagkat pag hindi ka naging maalab, pag hindi ka naging maalab, tatalab sa iyo lahat ng mga kasinungalingan na pakanan ng kaaway. Sapagkat ang pagiging maalab is like your defense. It is your shield. You retaliate. You don't accept what the medical science says. You do not accept what the economy is saying. You do not accept what is the people around you saying. Ang tatanggapin ko lamang ay mga salita buhat sa lingkod ng Diyos. I would only accept counsel by those who fear God. Kaya kapag ako'y nabuhay sa katwiran,
hindi na ako mabubuhay sa kasinungalingan. If you live in the light, darkness cannot quench the light. Pag nabuhay ka sa katuwiran at katotohanan, mamahalin mo ang katotohanan. Sapagkat pag may katotohanan, may kagaanan. At pag nasa kaliwanagan, may kapahingahan. Ang sabi sa 1 John chapter 1, go with me, sa 1 John chapter 1 verse 5 to 7. This message which we have heard from Him and declared to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, you go to this church and still you practice lies and do not practice the truth, it is absurd, it is purposeless, na sinasabi mo na nakikipag-fellowship ka sa Diyos, pero ikaw ay lumalakad pa rin sa kadiliman. You cannot serve two masters. You cannot serve two masters. Hindi rin pwedeng maghalo ang tubig tabang sa tubig alat. At ang langis at tubig, hindi rin pwede hong maghalo. That's why, makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, pero maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. Some of the people says, marami namang requirements para lumakad sa pamumuhay ng isang Kristiyano. But for me, here's my point and stand. Pag alam mo nakapakinabangan yung requirement, hindi ito magiging mabigat. Katulad nung bago kami maglabas ng bagong sasakyan ng isa nating kapatid, very stressful to prepare the documents. Pero you enjoy the process because you see the smell of a brand new leather seat. You see and smell the brand new car na naka-plastic cover pa at wala pang rehistro sa LTO. Nakikita mo na napakaganda ng bagong sasakyan na ito. There will be requirements. You will be processed. But at the end of it is a testimony. Mahirap magbuhay na tuloy-tuloy na isang mananampalataya. It might be a lonely journey. Sometimes you need to be alone. But you don't have to worry. Even though you are alone, God is with you. God is the joy of your salvation. And God will fight till the end. Kahit mag-isa ka, basta ikaw ay sumusunod, gumagawa, tumatalon-ton. Ano ang ginawa ng mga Rechabites? Rechabites is being known as a tribe na simula pa sa kanilang mga ninuno, hindi sila pwedeng dapuan ng alak sa kanilang mga bibig. At ito'y naipasa sa mga susunod na saling lahi. What do you call that? A strong stand and faithfulness. Sapagkat sila'y inihanda sa ganung kaisipan. Kaya pag naipasa sa kanilang mga anak, they know what to stand. Since this pandemic, I always develop this kind of attitude sa akin ng mga anak. Sinasabi ko sa kanila, okay, ito sa akin lang ho ito. Okay na mag-aral kayo ng mabuti. Pero ito ang sisiguraduhin ko sa inyo. Sa simbahan din kayo magtatrabaho. I'm conditioning them. And I'm saying, whether you like it or not, don't let them choose. Give them the right option. Delikado sa sanlibutan. Ano, magda-nurse, mag-attorney, mag-doktor, mahirap po, mahirap. But I reiterate, if you don't like it, okay, I will support you, pero this is what I desire. Basta kako, Johan, magpapastor ka.
Wala kang ibang gagawin kundi magpapastor ka at maglilingkod sa Diyos. Kaya pag tinanong mo siya, Johan, what do you want when you grow up? I want to be a pastor like my dad. Sapagkat walang ibang pwedeng trabaho na napakaganda kundi ang makapaglingkod sa ating Panginoon. Wala. Sapagkat ito lamang ang bagay at katayuan. Hindi mo kailangang magtrabaho ng 8 hours, pero sumusunod ang mga pagpapala dahil lamang sa tuhod at pananalangin at paggawa ng ipinapagawa ng ating Panginoon. Laging lamang ang nakakakilala sa kanilang Diyos. You will always have the advantage if you know your God. Daniel chapter 10, those who know their God will do exploits. What do exploit means? You will do mighty things, mighty works, and surpassing glory will be in your hands. Kaya kapag kakilala mo ang Diyos at tama ka sa Diyos, imposible na maghihirap ka. Imposible na mayayamot ka sa iyong pananampalataya. That's why many people are just passive because they're not receiving the glory of God. They're not receiving the blessing of God. Hindi nila nararanasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Unless you taste and see that the Lord is good, you will have a new attitude towards how you believe on the God that you serve. Kaya ako ang pinaniniwalaan kong Diyos, ang Diyos ko'y makapangyarihan, ang Diyos ko'y buhay. Kaya kahit ako'y may nararamdaman, hindi muna ako magpapacheck up sapagkat alam ko ang Diyos ang dakila ko manggagamot. Sapagkat ang lahat ng sakit ay sakop ng ating Panginoon. Ito ang aking pinaniniwalaan, kaya hindi pwedeng mapahiya ang aking pinaniniwalaan. Tako ko ninyo. Pwedeng magpa-check up. Pwedeng magpakonsulta. Pwedeng uminom ng maintenance medicine. Pwedeng magpapabakuna ng COVID-19. Kung gusto ninyo. Pero kung ayaw mo at mayroon kang higit na kapangyarihan na pinaniniwalaan, yun ang dapat mong panghawakan. At kung ano ang iyong pinanghahawakan, yun ang mangyayari sa iyo sapagkat mataas ang kapangyarihan ng iyong pinaniniwalaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon ng napakalakas at buhay na buhay. This thing can only happen if you know that you are right with God. This thing will only happen pag alam mong okay ka sa Diyos. Dahil pag hindi ka okay sa Diyos, magtatago ka. Bakit nagtago si Cain? Dahil pinatay niya si Abel. Bakit nagtago? Nagtago si Jacob, alam niya na may kasalanan siya. Ang mga taong nagtatago katulad ni Adan at ni Eva ay nagkasala sa Panginoon. Pero ito hong napakaganda. Hindi mo na kailangan magtago. Lumantad ka at bibigyan ka ng bagong kasuotan ng ating Panginoon. Kahit gaano man kapula, gaano man kaputik, lahat ito'y kayang linisin ng ating Panginoon. Though your sin might be red as scarlet, He can turn it white as snow. Hello! Kahit gaano kapula ang iyong kasalanan, pag ito'y iyong pinagsisihan, magiging itong dalisay at puting-puti na katulad ng isang yebe. Anong sabi sa Book of Isaiah? Exchange your clothings with the turban and garments of praise. Yung dati mong kasuotan, iwanan mo na. Trade your sorrows. Trade your garbage into treasures. Trade your sorrows into joy everlasting. Kaya kapag ka ikaw ay nasa liwanag, hindi ka na nagsisinungaling, at hindi mo matagalan ang mga compromises because there is no darkness at all. There is no confusion at all. Pag ikaw ay nasa liwanag, you will not be distracted because everything that is seen in the light
will be exposed. Kaya kapag ikaw ay nasa liwanag, ramdam mo na ikaw ay may kulang sa Diyos. Pag ikaw ay nasa liwanag, alam mo na kulang pa ang iyong ginagawa. Pag ikaw ay nasa liwanag, alam mo na kapos ka pa rin sa iyong kaparaanan. Kaya kailangan mo ang Diyos para mabuo mong maialay ang hinihingi ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayon na tayo nasa liwanag, alam ko kung gaano tayo karami ngayong umagang ito. Alam ko kung ilan ang pumapalakpak at nakikita ko kayo. At subukan nating patayin ang lahat ng ilaw. Baka ako'y madapat matalisod. Kaya may liwanag para mailantan ang dapat mailantan. At walang lihim na bagay na hindi maisisiwalat pag ito ay inilagay sa liwanag. It's not just about transparency or honesty, but it's all about surrender. Lihim na ginawa ni David ang kanyang pakikipagtali kay Bathsheba. Wala namang pwedeng makaalam nun eh. Dahil yung kanyang asawa, si Bathsheba, simple lang naman ang ginawa ni David. O ikaw, Aris, ha? Sa unahan ka muna. At pagka nagkaroon ng paglipad ng mga pana, alam ko na yung first wing, yun kaagad ang mamamatay. David knew it. But Uriah never knew na yun ang mangyayari sa kanya. But the one who planned, yung nag-akto na nag-isip, alam ng ating Panginoon. Namatay ang asawa ni Bathsheba. David thought, okay, ayos na. Pero may Diyos na nakakakita. Wait! Is this David the man after God's own heart and now sinning against God? That's why I'm telling you, no one is perfect. That's why we need God, and we need the grace of God and the mercy of God so that we can know if we fall down on our sin, we can go back and ask for forgiveness. It's the same man who has been anointed by God, but still the same man who fall under sin. Alam niyo, ang hahatulan naman, hindi naman yung sanlibutan eh. Simbahan. Judgment will start in the house of God. Kita ninyo, bakit ang daming simbahan, pero hindi nababago ang mga Pilipino? Kasi mga simbahan, hindi magkakaisa. At marami nang gumawa na gustong pag-isahin ang mga simbahan. Nangamatay na yung iba, gumastos na ng milyon-milyon. Hindi pa rin magkaisa. Tandaan po ninyo, a house that is divided unto itself cannot stand. Kaya kailangan nun natin mag-antay sa pagkilos ng banal na Espiritu. And I'm waiting for that move of God. And I want this church to be prepared. Pagdaan nung pagkilos ng Diyos, we are ready. Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na ba sa pagkilos ng Diyos? Alam nyo, for such a time, alam ito ng mga nabuhay ng mga 1980s, ano Nanay Sita? Di ba grabe yung mga Pentecostal, charismatic, mga Jimmy Swaggart days. Natapos yun eh. Pero ngayon masyadong tahimik ang simbahan. Walang masyadong himala. Marami programa at plataforma. Ginagaya natin yung mga Western Church. Kailangan maiksi lamang ang sermon. Kailangan huwag masyadong ituro ang tithes and offering.
Pero sa puro totoo, kailangan naman natin ng pera, di ba? Kaya ang nangyayari, hindi lubusang nabubuksan ang ganap na katotohanan. Ang simbahan, may classification. May simbahang pangmayaman, may pangsimbahang gusgusin. Di ba? O ikaw, di ko lang, sa squatters area ka lang. Di mga squatters area, boy lang ang mga kasama doon. Pag nakausap mo naman yung pastor na nasa depressed area, ayaw pa sa kasaganaan. Gusto nila, yung gusto lang nilang nalamang ituturo. Ay saan ka lalagay? Many are organizers, but few are agonizers. Marami, copy-paste lang yan eh. Kaya sabi ko sa inyo, mas madali hong gumawa ng sermon ngayon kaysa ipamuhay ang sermon. Mas madaling mag-line up ng kanta kaysa ipamuhay yung iyong pagsamba sa iyong kinakanta. Ang bilis ho ngayon, hindi katulad dati, pagka yung mga Don Moen days, ang tagal nila bago makakompose. Ngayon, dahil pagka maraming likes, maraming kita, maraming AdSense, nawawala na yung essence. Ang essence so ay yung presence. Presensya ng Diyos. Kaya para ho makakilos ang pagdaloy ng presensya ng Diyos, we should be patient over God. Because God do not rush. Write it down. God do not rush. Be patient as like of what the days of Elijah and Elisha. Nagtiyaga siyang sumunod ng sumunod sa kanyang master. Kailan ba talaga dadating yung kasaganaan? Sunod ka lang. Manatili ka sa isipan na darating yung ating mga pinanghahawakan. Pag napagod, matulog. Pero pagkagising, bumangon ng may sigla at alam muli. Nauuhaw, uminom. Nagugutom, kumain. Pero pagkatapos ng lahat, bumalik ulit na nakakonekta doon sa ipinapagawa ng ating Panginoon. We must walk in Christ if we are going to walk in the light. Kailangang lumakad tayong kasama natin ng ating Panginoong Yesus. Apart from Him, we are nothing. And we must allow Christ to dwell completely in us. Ito ang ganda nito. So if you allow Christ to dwell completely in us, it means you give Him the full access. You give Him full access in every area of our hearts. So ibig sabihin, you don't demand to control God, but you allow God to demand and control you. Hindi yung maglilingkod ako, Panginoon, kapag. Maglilingkod ka kahit walang kapalit. Sapagkat nauna na ang biyaya bago ka pa maglingkod. Nauna na ang garantiya at ito ang ating Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu. That is a good deposit, a good guarantee for the access to every blessing in our lives. The Holy Spirit is the guarantee. Ano ang ibig sabihin ng guarantee? Co-maker. Ito yung magsasabi na makapagbabayad yan ng utang. Dahil kapag hindi yan nakapagbayad, ikaw ang magbabayad doon sa iyong ginarantiyahan. The Holy Spirit is our guarantee. You don't see God, but you believe in Him. And even if you do not see God, you know that God is love. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, nararamdaman mo naman na ito dapat ang tamang ginagawa ng mga anak ng Diyos. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, alam mo na ito dapat ang damdamin ng mga Diyos. At ang sabi ng mag-asawa, Pastor, marami pong salamat sa panalangin.
natatakot po kami. Sapagkat alam natin ang cancer ay hindi birong sakit. It is a life and death ordeal. But the comfort of the matter is you did pray and you give something that will really comfort them in the natural as well. Go home and trust God na yung 3 buwan sa ospital ay magiging 3 linggo na lang. Sapagkat kami ay nag-aayuno, nakikipaglaban, na ang Diyos ay mamamagitan. It will be written in history. Because we fasted and trust God, heaven and earth has been moved. Gumalaw at kumilos ang langit at lupa para sa ating kapatid. That even the medical doctor will be able to see that God is in the business of doing miracles. Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Diversity. Diversity means you are anticipating a lot of channels na pwedeng gamitin ng Diyos para muling mag-strike at mabuhay muli ang apoy at alab sa iyong buhay. Kung nung una, ikaw ay napupuspos dahil sa mga napapakinggan mong awitin o mga praise and worship songs, maybe try now a different way. Makinig ka naman sa mga preachings. Learn from the truth. Love the preachings. Minsan sabi nung isang kapatid, Pastor, may multo dito sa bahay namin eh. Ang ginagawa ko, nagpapatugtog ako ng mga praise and worship songs. Sabi ko, gaano katagal? Maghapon po yan, Pastor. Ano nangyari? Lumayas ba? Hindi nga po, Pastor. Nandito pa din eh. Nag-sound trip lang pala. But I tell you mga kapatid, the power is in the activation of knowing the Word of God. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam na salita ng Diyos. Kaya ang mangangaral pinakikinggan. Ang mangangaral ay pinakikinggan. You hear it again and again. Kaya hindi nyo maunawaan mga kapatid, maraming mukhang malaking lalaki o malaking tao, pero sa puro totoo, malnourished. Ganon din. Mukhang pala simba, pero mahina ang pananampalataya. Mahabang manalangin, pero mahina ang pananampalataya. It may appear they have the form of godliness, but lacking the power. Mukhang maalam, pero sa puro totoo, tamad magbasa ng Biblia. Marami hong ganyan. Laging kasama ni pastor. Pero sa puro totoo, hindi marunong manalangin. May 1 hour na ba itong preaching ko para sa live broadcast? Meron na siguro, no? Give me 10 minutes. Kaya, maraming nasa simbahan, mismong yung pastor, hindi nila kilala. Ganun talaga katindi ang mga tao ngayon. Paano mo paniniwala na isang tao hindi mo kilala? Di ba kaya ka nga bumili ng likas papaya dahil in-endorse ni Judy Ann Santos? Di ba kaya ka nga bumili ng Dunkin' Donut dahil nakita mo si Derek Ramsey?
kumakain ng Dunkin' Donut ng Munchkins. Kaya kapag ikaw ay sumisimba, dumadalo ng gawain, pero hindi mo kilala si pastor, malaking katanungan ito. Malaking katanungan. Kaya kapag ikaw ay nagsisimba, ikaw ay handang matuto, handang magpadilig, handang magpabago, handang magpaduwid, handang magpadisiplina, sapagkat ang magtutuwid sa iyo ay yung nakakauna na may alam sa katotohanan, at yung katotohanan ay itanikala mo sa iyong leeg. Sapagkat ang katotohanan ay magbibigay ng karunungan. Kaya ang sabi ng aklat ng Kawikaan, if you find wisdom, put it in your necklace. Make it as your necklace. Do not untie it. Sapagkat ang karunungang makalangit ay bunga ng pagkatakot kay Yahweh. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagbubunga ng karunungan. Ay marami natatakot kay Yahweh na mabagsik na Diyos. Malayong Diyos. Namamalong Diyos. Huwag niyong sasabihin na pinapalo kayo ng Diyos. Huwag. Ang Diyos ay pag-ibig. Itinutuwid, pwedeng lingwahe. Pero sabihin ninyong pinapalo. I will not consider God is hitting me. He is disciplining me. Watch your words. Because your words become your perception and your idea of who God is. Kaya nung sabi ni Job, hindi na ako makikipagtalo sa iyo sapagkat hindi naman ako mananalo sa iyo. I will shut my mouth because it will not contribute any good thing. Anong sabi ng Diyos kay Job? Halika Job, magpakalalaki ka. Ano bang problema? Naririnig ko may mga kaibigan ka na sinasabi ganito ka. Halika Job, magpaliwanag ka. At ang sabi ni Job, I'll just remain silent. Who can contend against God? Sinong mananalo pag nakipagtalo ka sa Diyos? Bakit mo tatanungin ang kamatayan ng iyong mahal sa buhay? Hindi po pwedeng magkamali ang Diyos. Laging tama at wastong Diyos. Kaya kailangang malinis ang ating puso, ayos ang ating puso, para sa kahit ano pa mangyari, ligligan, lindulan at kalamidad, alam mong hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Mabenta mo man o hindi yung iyong binebenta, alam mo na mahal at iniibig ka pa rin ng ating Panginoon. Kaya kahit malugi ka, alam mo na hindi ito kalooban ng Diyos. Alam mo na ikaw ay tinutuwid at tinuturuan lamang ng ating Panginoon. And you would understand that His grace is always enough. His mercy endureth forever. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Ilagak mo yung sarili sa katwiran at aani ka ng awat habag. Bungkalin mo ang tigang na lupain at hanapin mo ang ating Panginoon. Wala siyang kasalanan, pero siya'y naging kasalanan upang ikaw at ako ay maging dalisay sa harapan ng Diyos. You need a lawyer, but Jesus is your attorney. The enemy accuses you, but Jesus excuses you. You should be penalized by death sentence. Sabi nga nung isang mangangaral, Satan annoys you, but Jesus anoints you. Lagi kang bubusitin ni Satanas. At sasabihin ni Satanas, wala kang hinaharap dyan sa biyaya ng Diyos. Pero uulitin ko, na marinig ng inyong tinig, walang manlilimos na nagtitiwala sa ating Panginoon. At walang maghihirap na nagbibigay
at walang naglilingkod na katawa-tawa, sapagkat ang naglilingkod tunay na maligaya, tunay na masaya, tunay na matalino, tunay na mayaman, sapagkat kay Kristo naroon na ang lahat sa lahat. If you abide in me and my words abide in you, ask anything. Patapos na po ako. Kaya kung tayo ho'y nabubuhay para kay Kristo at nagtitiwala kay Kristo at ang kanyang salita'y nananatili sa atin, walang pwede hong hindi ibigay sa atin ng ating Panginoon. Tandaan ho ninyo, yung kapitbahay nyo lamang ho ang madamot, pero ang Diyos hindi madamot. At dahil siya ang ating naging kabayaran, si Jesus, wag ho tayong maging ignorante. Sa Romans chapter 10, verse 3 to 4, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Kaya kailangan paniwalaan natin si Jesus. You don't need to memorize the Bible. You just have to believe. You have to believe. Hindi mo man ma-quote yung gusto mong talata, but you have to believe that there is power in the name of Jesus. Lazarus was dead, but he was resurrected. Zacchaeus was short, pandak, na tax collector, pero pinatawad ng ating Panginoon. Ang anak ni Jairus ay namatay, pero binuhay ng ating Panginoon. Do not be ignorant of this righteousness. Because through righteousness, we can be a friend of God. And that's why God called Abraham a friend of God. Pagkaibigan ka ng Diyos, di ba, merong isang talinghaga sa New Testament, na merong isang kwento na hating gabi na may kumakatok, gustong humingi ng pagkain. Pag hindi mo kakilala, hindi mo pagbubuksan, pero dahil yung kumakatok, kaibigan mo, hindi mo pwedeng tanggihan. Kaya mga kapatid, there's no greater love than this, to offer His life for a friend, and only Jesus can do that. Wala ka mang best friend, okay lang yun. Basta ang mahalaga, si Kristo ang iyong tunay na kaibigan, Panginoon at personal na tagapagligtas. Hindi ka man lulupaypay. At ang buhay mo na puro drama, ngayon ay magkakaroon ng kulay at tunay na istorya. Minsan kasi puro tayo meme, puro tayo TikTok. Kaya minsan lahat ay may katok. Minsan, ngayong pagpa-fasting, wag muna kayo mag-Facebook. Muna kayong magpo-post ng mga pagkain ninyo. Just keep it secret. And you know what? Your private discipline will reward you openly. Ako nga, I've been being dealt by God na, ako lang ito huwag kayong sasali. Bahala kayo. Pero, kanina kausap ko ang asawa ko, I feel that the Lord wanted me to do this fasting on a 40 days. Gusto kong mas lalong maging sharp. Gusto kong makaranas na may magbibigay ng 1,000,000 sa offering box. Gusto kong maranasan ninyong himala. Araw-araw pinapanalangin ko kayo. Araw-araw. That you will live a good old age. Yung mga kabataan, pinapanalangin ko kayo. Huwag kayong matukso. At huwag kayong hindi makapagtapos ng pag-aaral. Pag minsan nakikita ko ang picture ng isang pamilya na inaasahan ng magulang, pero hindi yun yung nangyari. Nakakalungkot. That's why we need intercessors. We need prayer warriors. And everybody should pray for one another. Sapagkat ang kaaway ay sisingit at sisingit.
Sa pinakamasikip, sisingit ang kaaway para ang inyong tahanan ay masira at mawasak. Pero pag may tatayo na nanay, kuya o ate, na alas 3, alas 4 ng madaling araw, dumidip at lumuluhod, Panginoon, iligtas mo po ang aking sambayan. Iligtas mo po ang aking sambayan. Huwag kang papayag na manaig ang kaaway. Daigin mo ang kaaway sa paniniwala na mas makapangyarihan ang kapangyarihan sumasa iyo. Now, as we leave this place, I'm done with my preaching, I'm done with the sermon. Please take good care of the message. Sow yourselves for righteousness. Don't live under tradition. Don't live under religion. Go home with an inspiration. Lord, help me to live in peace and according to your truths. At pag-uwi mo, bukas, mamaya, nagsisimula ako ng kakaibang paggawa sa Diyos. At pag ikaw ay nasumpungan ng Diyos na iba ang iyong pag-aalay at pagsasagawa, makikita mo, marami sa mga hindi mo ipinalangin ay idaragdag at ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Would you allow these trees to worship me and these stones to worship me? Hahayaan niyo ba na ang mga bato at punong ito ang sumamba sa ating Panginoon? It's a shame on you na itong mga bato pang ito ang sasamba sa ating Panginoon. Remember, you have the DNA. From the beginning of your birth, you have that DNA. That's why you're hearing me. Because God is calling you back. Kaya naririnig po ninyo ang pangangaral na ito dahil tinatawag kayo ng Diyos. Halika anak. Kung nasuwail, halika anak, bumalik ka muli. At may isang propeta na lumapit kay David. Merong isang talinghaga na, alam mo, merong isang traveler dito na gustong bumisita sa kanyang kaibigan at gusto niya ng tupa. At yung kanyang binisita ay marami namang alagang tupa. Pero ang sabi ng traveler, ayoko yung tupa mo. Gusto ko yung tupa na nandoon na nasa kabilang baryo na nag-iisa lang. Kasi palagay ko malinis yon. Kasi yung tupang nag-iisang yon, kasabay nila kumain, kasabay nilang matulog. Palagay ko, tinututbrasan pa. Tinututbrasan pa ni Hannah bago matulog yung tupang yon. Kaya very special. Nagtaka ngayon yung host, bakit yun pa? Marami naman akong alaga dito. Hindi, gusto ko yun. At sa kanyang pagpupumilit, kinuha niya yung nag-iisang tupa nung kanilang kapitbahay. At ang sabi ni David, that is ridiculous. It should be punished by death. At ang sabi ni Propetang Nathan, ikaw ang lalaking iyon. That's why, namatayo ang anak ni David, unang anak ay Bathsheba. Nag-ayuno, nanalangin, pero hindi siya dininig ng ating Panginoon. Sometimes we might learn it the hard way. Ang daming pagsuway ni David, huwag magse-census. Tagpa-census pa rin. Kaya ano nangyari? Pinarusahan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang dami niya kasalanan. And yet, God is firmly believing in him that he is a man after God's own heart. And no matter how many mistakes that you have done, lagi mong titingnan. Ihanda mo lamang yung puso na may kapakumbabaan. Pag lumapit ka, tatanggapin ka muli ng ating Panginoon. Your name is like honey
on my lips. Your Spirit's like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey. Your Spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your Spirit is like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your Spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Oh, Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your Spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love. One more time. Your name is like honey on my lips. Your Spirit like water To my soul. Your word is a lamp. unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. Maring sa puntong ito, you're a Christian, you're a born-again believer, but your love for God turned cold. Dati tumutugtog ka, pero ngayon hindi ka na nakapaglilingkod. Dati maalab ka, isa ka sa mga frontliner na manggagawa ng church. But something disrupted you or distracted you. At hindi ka na nakakapagpatuloy at nawala yung alam. You lose the zest. Pero zesto na iinom mo, pero yung zest, yung alam, yung passion, it's like you are always on the last seat. Dati, pag may pagkain sa mahirap, you're always present. But now, you are being nawawala o behind the scene na lang. Pero dati, ikaw yung forerunner sa mga gawain at mga prayer meetings. But this time, you feel that you lost your first love. Ngayon tanghaling ito, mga kapatid, God is calling you at the sound of my voice. Get back to your first love. Put God first. Establish an altar. Make your body useful unto His kingdom. Don't be too late. Now is the time to dedicate and rededicate your life. This is the appointed time we've been waiting for. God is so patient.
Through the mercies of God, He's been waiting you. Oh God. Kung maantala man ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ito hong susunod na 10 taon, matitindi. Ang mga patay ay mabubuhay. Ang mga bukol ay malulusaw. There will be the no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared. There will be signs and wonders and miracles. Magugulat ang mga politiko, magugulat ang mga relihiyon. Magkakaroon ng revival sa bawat sulok ng barangay. There will be a great, great revival in every prayer meetings. And Lord, I want me to be a vessel in this last move. That in the last days, you will pour out your Spirit. Give room for the move of God. Not the movement, but the move of God. Not the organization or association, but the move of God. I-rededicate mo na muli ang iyong buhay sa Panginoon. If you are a musician, give your talent unto God. If you're a good organizer, give your talent to God. If you are a good networker or a sales agent, make sure you use your talent to God. Rededicate your life. Make your life be more involved in the kingdom of God. And together, as we advance the kingdom, mas napapabilis natin na makuha ang tamang bilang na madadagit ng ating Panginoon. Kaya kayong mga negosyante, magpakayaman kahit magpakaunlad. Huwag ninyong tipirin ang gospel. Huwag ninyong tipirin ang mga naglilingkod sa simba. Kayo'y magpakayaman at ibuhos ninyo ang inyong lakas. Ang lahat ng inyong puhunan ay inyong palaguin upang may magamit para sa templo ng ating Panginoon. Let us acquire more opportunities for the gospel. For the gospel. Save all you can save. Magligtas tayo ng dapat nating mailigtas. Alisin nyo na ang pagiging mahiyain. Pastor, hindi ako marunong. Manalangin ka at ikaw ay tuturuan ng Panginoon. Manalangin ka at bibigyan ka ng tapang ng ating Panginoon. At maaaring sa oras na ito, ikaw yun na kinakausap ng Diyos. Huwag mong sasabihing retire ka na. Walang nagre-retire na lingkod ng Diyos. Kayong mga senior citizen, you could be an intercessor. Don't be bounded na para lamang mag-alaga ng inyong apo. There are a whole nations of the Philippines that needs to be prayed. Maglaan kayo na makapaglingkod sa Panginoon. Maglaan. Mga kabataan, huwag ninyong sayangin ang inyong oras sa pagkukomputer at pakikipagbulahan. Kung paglilingkod at gawain ng simbahan, dapat seryoso sa gawain ng simbahan. Walang halong ligawan o anumang intensyon. Pag maglilingkod lang ng tuloy-tuloy. Maglilingkod lang. Panginoong Diyos, narito po kami. Bukas at lantad ang aming puso. Siyasatin mo kami, Panginoon, at bigkisin ng iyong pag-ibig. Pag-isahin mo kami sa iisang layunin, sa pagdaloy at pagbuhos ng banal na Espiritu. Na huwag kaming mga pahulihin at tatamad-tamad at pupungas-pungas. Maging kaming masigla at maalab at tumitindig sa iyong mga pangako at salita. Kaya kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, sundan mo ang panalangin ito.
Repeat after me saying, if you are the ones who've been called by God to rededicate and to have a U-turn, you want to experience God one more time, bisitahin mo ang simbahan ito. Bisitahin mo kami, Panginoon. Ora baba sikara da 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 sikara. Shikada ba sikara. Repeat after me, Panginoong Hesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Buhayin mo po ang alab sa aking puso. At sa paghanap ko po sa iyo, natagpuan kita ngayong oras na ito. Pagharian mo ako at mapuspos ng banal na Espiritu. Gamitin po ako higit kaysa dati. Pagkatiwalaan mo ako higit kaysa dati. At lantaran kong ipapahayag, ako ay ako dahil kay Kristo Jesus. Aming Ama, salamat sa iyong banal at dakilang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Every eyes closed and head bowed, ako na lamang po ang mananalangin. Panginoon, I can see in a vision na ang mga tanikala ay nakakalag at nawawasak. Ang mga putong ng pagpapahirap, the yoke of burden, is now being lifted up. It's by the anointing, the yoke will be destroyed. That in the name of Jesus, we are aligning our hearts unto you. We call heaven and earth to witness that the God we serve is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. At ang mga palad po namin, ang mga kamay na ito, ay maging pagpapala at maging biyaya. Ang mga kamay na ito ay hindi namin ikahihiyang itaas. Hindi namin ikahihiya na ipagpasalamat ang lahat ng aming tinatamasa. Ang mga kamay na ito ay luluwalhati sa iyo. O Panginoon, tanawin mo kami sa aming kaawat-awa, kahabag-habag na kalagayan na nagpapakumbaba. Ikaw lamang, O Panginoon, ang aming kailangan. Kaya ang mga kamay at bisig na ito ay magiging daluyan ng kalakasan ng iba. Bless the works of our hands, and that our labor will be fruitful. That our cattle will continue to multiply. In blessing upon blessing, we will give you the glory. Kaya ang sabi ng Diyos kay Aaron, ganito mo pagpapalain ang aking bayan. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance, more blessing. The wealth of Sheba will come into your storehouse. The Solomon's wealth will be transferred to the just. And may He give you shalom, the peace of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Your name is like honey on